Sinasabi nila, ang Marcos ay magnanakaw. Hindi ako naniniwala dahil hindi pa ako pinagpalanak noong presidente si Marcos Sr. Nang naging presidente, itong si Marcos Jr. Ngayon, naniniwala na ako na yung bago na pala ay nagmana dito sa kanyang anak na magnanakaw. Huwag mo dating ilihis ang tunay na pinaglalaban ng taong bayan. Panagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag po tayong magpa-divert sa ibang mga grupo na hindi kayang sumiyaw ng Marcos resign. Kailangan po natin magkapit-bisig, ipaglaban po natin ang mga mamamayang Pilipino na tunay pong ninakawan ng mga kawatan sa gobyerno, sa Kongreso, Martin Romualdez, Saldico at Bongbong Marcos. Alam po ninyo yan, mula noon, tinatalsik po ninyo ang Marcos Sr. Bakit ngayon ay hindi po ninyo kayang patalsikin itong si Bongbong Marcos Jr. na siya ang tunay na may kasalanan sa nakawan sa gobyerno? 1.2 trillion pesos flood control projects, lahat po yan ay mga multo. Sino po ang may pakananan? Kundi ang Marcos government. Huwag po natin ilihis yung tunay na may kasalanan. Ang kasalanan po ay ang gobyernong Marcos. Ang may kasalanan po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas na ang tagal na pong panahon, almost 4 years, hinayaan po niya ang nakawan sa gobyerno. Huwag po tayong pumayag na hindi siya managot. Araw-araw po tayong kumakayod, araw-araw po tayo nagbabayad ng tax para lamang bahain, para lamang nakawin ng mga kawatan sa gobyerno. Gumising po tayo mga kababayan ko. Hindi po tayo lumaban sa tunay na nagpapahirap sa bayan. Sino pa? Matatalino tayong mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag na gawin tayong tanga habang buhay ng pamilyang Marcos kasama yung Romualdez at Saldico. Sila po ang tunay na may kasalanan. Sila po ang tunay na sindikato sa kaban ng bayan. Huwag po natin bulagin ang ating mga sarili. Araw-araw po tayo nagpapagod. Araw-araw po tayo naghihirap. Lumalaban po tayo ng batas para sa mahal nating Pilipinas. Subalit nakakalungkot, nagtawatak-watak ang Pilipino dahil sa mga personal na interes at pang-politikong agenda. Pumising na po tayo bayan. Ito po ang tunay na pagkubana. Ito po ang tunay na katotohanan na dapat natin tumayo, tumindig, kapit-bisig. Alisin po natin yung personal agenda. Alisin po natin yung personal na interes mo. Pahalagan po, isang kayo ng Pilipino. Pahalagan po ito ng mga kabataan. Kawawa po yung next generation. Pag tayo'y nabubulag sa tunay na pinaglalaban natin. Alam ko po, matalino tayong lahat. Matalino ang mga Pilipino. Gising na po ang mga Pilipino. Subalit nakakalungkot. Binubulag po ng mga ibang samahan ang katotohanan. Tandaan po ninyo, ang lahat po ng gumagawa ng katarantaduhan sa bansang ito in the past 3 years, simula ng pagpasok ng Marcos admin ay ang apelyido ng Romualdez, Saldico at Marcos. Walang Saldico kung walang Romualdez. Walang Romualdez kung walang Marcos. Lahat sila panagutin ng taong bayan. Sama-sama po natin isinang Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos
sa gobyerno ay nasa Kongreso, nasa Malacanang. Nilubog po nila ang Pilipinas sa baha. Nilubog po rin nila ang Pilipinas sa napakaraming baha, Luzon, Visayas at Mindanao. Gumising po tayo. Hindi po tayo nagbabayad ng buwis para lamang bahain. Hindi po tayo nagbabayad ng buwis para lamang na traffic. Hindi po tayo nagbabayad ng buwis para lamang nakawin ng mga politiko na nagpakasasa sa kami ng bayan. Ang kanilang mga mahal sa buhay, kumakain sa mga mamahaling hotel, nagbabayad 700,000 isang kainan. Mga politiko nagtawanan, nagbabayad ng 126,000 sa isang kainan. Hindi po nila pera yan. Pera po ng mga mamamayang Pilipino. Kailangan gumising po tayong lahat. Hindi po pwede mag-away-away tayong mga Pilipino na isa lamang ang ating sigaw, panagutin ang mga kurakot sa gobyerno. Wala na pong ibang kurakot mula noon hanggang ngayon. Marcos, Romualdez, Saldico na dagdagan pa. Kinawawa po tayong lahat. Kinarantado po tayo ng mga gahaman sa gobyerno. Gahaman po sa kabanang bayan. Alam po natin ang ating sinisigaw, panagutin silang lahat. Huwag po tayong pumayag na maghari muli ang mga demonyo. Mula noon, naging sa people power ang mga dilawan 1986.